family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming. You're watching Hope Channel, around the world. Isang mapagpalang araw sa iyong lahat, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Julio Amurao. Muli, kami po'y nag-aanyaya sa inyo na samahan nyo kami sa isa pang natatanging pagtalakay, pag-aaral, pagsasaliksik ng tungkol sa mga katotohanan at kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sa pagkakataong ito, tayo po'y nagpapasalamat na muli nating makakasama si Pastor Danny Conejos, isang Bible teacher sa College of Theology sa Adventist University of the Philippines, at siya po ang kanyang linya ay ang Systematic Theology. Atin pong ibigay kanyang pagkakataon para bumati. Magandang araw, Pastor Amurao, at maganda din pong araw sa ating mga ginigiliw na manunood. Sana po, subaybayan po ninyo kami at hangad po namin na kami makahatid sa inyo ng dagdag na kaalaman mula sa banal na kasulatan. Samahan po niyo kami sa susunod na oras sa ating pagtalakay dito po sa ating programang Let God Be God. Sa ating nagdaang episode ay ating tinalakay ang tungkol sa glorification, yung tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po naman ay ating tatalakayin ano ang mga susunod na mga pangyayari kaugnay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sinasabi ng Biblia
Kaya ito po'y napakamahalagang paksa na dapat nating malaman. Tayo po ay yumuko at tayo mananalangin. Amang banal makapangyarihan sa lahat, muli, inaanyayahan po namin ang inyong gabay. Amin pong hinihiling na sana'y tulungan nyo kami sa aming pagtalakay ng mahalagang paksang ito na tungkol sa 1,000 taon. Hinihiling po namin na sana'y bigyan nyo kami ng inyong banal na espiritu at ang inyong pong mga anak na ngayon ay sumusubaybay sa programang ito. Umaasa kami ng inyong gabay at patnubay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pastor Danny, gaya ng ating natalakay na nga noong nagdaan nating episode, ating tinalakay yung tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pero ang maaaring nagiging katanungan, kung siya makabalik na, ano ang sunod na mga pangyayari? Ano ang mga iba pang mga maaaring impormasyon at kaalaman sa banal na kasulatan ang maaaring mabigay sa atin ng hamon at ng pag-asa? Kaya nga, ang ating pag-aaral ho ngayon, tingnan ho natin itong isang kapitulo sa Revelation tungkol sa binabanggit dyan na 1,000 years. 1,000 years, 1,000 taon. 1,000 taon. Na itong 1,000 years na ito ay may kaugnayan sa mangyayari kung tingnan ho natin in a chronological order, yung pagkakasunod-sunod. Na matapos na pumarito ang ating Panginoon, ang susunod na mangyayari, ito yung nakakaloob o included nitong 1,000 years. Kasi sa pagkakaalam ho natin, yung pagbalik ng ating Panginoong Hesus dito, mayroong ma-resurrect. Bubuhayin muli. Bubuhayin uli, dalhin doon sa sa langit. At pagkatapos noon, mayroong tinatawag natin parang kunting pahinga. May binabanggit na yung banal na kasulatan na pagbabago sa sanglibutan na ito. Kaya mayroong tinatawag natin na mayroong period in between sa yung pagparito ng ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon at saka sa yung pagbabago sa mundong ito. So, ang inyo pong binabanggit, Pastor, ay parang, kumbaga yan ay overview ng binabanggit doon sa Revelation chapter 20. Okay? Siguro mabuti ating tunghayan at ating tingnan kung ano ang mga pangyayari na binabanggit dito sa aklat ng Apokalipsis, tangi na ang Kapitulo 20 sa ating pag-aaral ngayon. Apokalipsis, Kapitulo 20. Ito po ang ating pagpapakuan ngayon ng ating pagtalakay. Ang sabi ay ganito. Ang sabi, Apokalipsis 20:1 na patuloy, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, ginapos na 1,000 taon. Okay? Ginapos na 1,000 taon. Kaya doon nabanggit yung 1,000 taon. Ang pasimula sa 1,000 taon, yung pagparito ng isang anghel na may dalang tanikala at saka may dalang susi doon sa tinatawag sa English na bottomless pit. Ito po yung binabanggit sa talatang, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Yan ang banggit sa atin. Yun ang banggit yan. So, unahin natin yon. Unahin ho natin yung 1,000 taon. Sa Biblia, ang binabanggit yan 1,000 taon. Ngayon sa mga nag-aaral, lahat ng mga nag-aaral sa Biblia, mayroong silang terminolohiya na binigay dyan sa 1,000 taon. May salitang ginamit. Salitang ginamit. Tinatawag na yun, na yan ngayon na millennium. Millennium. Kasi yung millennium, yung mili dyan, sa Latin kasi yun na pasimula eh. Yung mili dyan, ibig sabihin 1,000. 1,000. At saka yung anom, years or taon. Taon ay yung So, ano.
1,000 years. Kaya 1,000 mayroon years. tayong salita yun, per annum. Okay. So yung per annum, ibig sabihin per year. Per year. So, 1,000 years. Ngayon, ang una dyan, ayon sa binasa mo, Pastor July, na yung paggapos sa Diablo, lumang serpente. Ano pa? Diablo at Satanas. Okay. Luma at saka Dragon, lumang ang matandang ahas. ang Diablo, Satanas, ginapos ng 1,000 taon. Isa lang ibig sabihin doon, yung Diablo, Uh-huh. lumang matandang Matandang ahas, at saka Satanas, isa lang, hindi yun magkaiba-iba. Hindi magkakaiba. Persona. Mhm. Na ngayon, interesting nang sinasabi na ginapos sa tanikala. Ginapos ng tanikala. Figurative language yan. Figurative language. Kaya sa Revelation, ang prinsipyo natin sa pag-interpret sa Bible, ating tanggapin na literal yung sinasabi sa Bible unless it is proven symbolical. Mhm. Na ngayon, pwede man nating sabihin na literal yung pagkagapos. Hindi pwedeng magiging literal. Kasi ano ba ang purpose na gagapusin ang Satanas? Si Satanas. Tapos, matapos na gagapusin, ilagay pa doon sa yung bottomless. Bottomless Ano yun pit. sa Ang Tagalog sabi dito yan? ay ibinulid sa kalaliman Kalaliman na walang at sinarhan sinirahan at sinilyuhan. at tinatakan pa ito sa ibabaw niya. Oo. Kaya yon, ang understanding yan, circumstantial yan. Circumstansya. Hindi yon literal na tanikala na kadina. So ito yung mga pangyayari. Pangyayari, circumstansya. At maunawaan natin kung anong circumstansya yon, kung ano yung aktibo na ginagawa ng Diablo sa ating kapanahunan. Kung tingnan ho natin doon sa Efeso Kapitulo 6, doon binanggit ni Apostol Pablo na tayo ay nakikipaglaban, hindi sa physical na labanan, kundi spiritual. Kaya yung pagkagapos doon, spiritual din. Sa aklat ni San Pedro, sinabi diyan na ang Diablo ay nag-iikot like a roaring lion. Okay. Seeking whom he may devour. So yun ang trabaho. Ang nangyari dito, Pastor July, ng pagbalik ng ating Panginoong Hesus, okay? Bago dito igagapos sa sirkumstansya itong Diablo, itong Satanas, nang pagbalik ang ating Panginoong Hesus, ayon sa ating napag-aralan nung nakaraan, ang lahat na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus ay binabago at dinadala, inaagaw papunta sa kalangitan. Pati yung mga namatay, nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, nabuhay muli at dinala doon sa langit. Nasa langit. Na ngayon, anong nangyari doon sa mga hindi handa sa pagbalik ng ating sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? Ayon sa Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 7, sila po'y pinapatay sa glory, Sa kaluwalhatian. ng ating Panginoon. They were consumed. Mabuti, Pastor, ay ating tinan ang Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2. Kapitulo 2, at ito ay sa talatang 7. Okay? Ang sabi ay ganito. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama mga anghel ng kanyang kapangyarihan nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. So, anong mangyari doon? Ang lahat na yon, sila po ay maanihilit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. But anyway, ang talata kanina na inyong binanggit, 2:7, ay Dito merong sa- karugtong dito sa sa 8. 8, Okay, itong ang sabi 8. dito, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan
ng paghahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ito po ba ang inyong binabanggit? Ito, ang nasa English inyong dito, kaisipan? and shall destroy with the brightness of his coming. So the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Sino yung i-destroy? I-consume sa brightness ng pagparito ng ating Panginoon, yung mga wicked. Kaya, ang nangyari, ito ang senaryo na klarong-klaro. Yung mga banal, yung mga may kaugnayan sa ating Panginoong Hesus, ang namatay na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesus, mabuhay muli, at saka yung buhay na badatnan ng ating Panginoong Hesus, sabay sila na dadalhin doon sa kalangitan. At ang mga, yung hindi handa, yung mga tinatawag natin na wicked, Masama, ang mga makasalanan. makasalanan, sila po ay mamamatay. Ibig sabihin, sa panahon na yon, walang natirang tao na buhay. Na ang tao na buhay, yon ang ginagawa ni Satanas at yung mga angheles na kasama niya na 1/3 sa bilang sa mga angel, sa mga anghel sa kalangitan, yung sumunod sa kanya, sila lang ang andito sa mundo. Sila lang andito sa mundo. Kaya wala silang magawa na activity. Walang tao na kanilang tutuksohin. Walang tutuksohin. Wala. Parang Sila lang. it's not business as usual. Is a lonely planet para sa Diablo. Kasi ang sinasabi sa Biblia, yung nagkaroon ng higwaan o nagkaroon ng digmaan doon sa kalangitan. Si Michael at saka si Lucifer, dragon, nagkaroon sila ng tunggalian. Itinapon dito kasi na-excommunicate siya doon sa kalangitan. Nang namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross, doon na totally na nawala yung kaniyang access doon sa kalangitan. So mula nang namatay ang ating Panginoong Hesus sa cross, hanggang sa pagparito niya at hanggang sa mga kapanahunan na ito na binanggit na 1,000 taon, ang Diablo walang access beyond this earth. Doon sa kalangitan. Kaya dito lang sila confined. So, sa pagkakataon na yon, ang circumstansya na yon ay parang ginapos ang Diablo. Kasi wala silang mapuntahan eh. Tapos yung salita na bottomless pit. Ang sabi dito ay kalaliman. Kalaliman. Sa Griego yon abusos. Abusos. O kaya may English na abyss. Abyss. Okay. Kasi abusos yon sa Griego. Yung abusos yun sa Griego, yun ang katumbas. Ayon sa pagsalin sa Septuagint, yun ang katumbas doon sa nangyari ng panimula ng paglikha ng Panginoon. Ang kalagayan ng heaven and earth sa paglikha ng Panginoon ayon sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 2. Na the earth was formless and void. Formless and void. Sa Hebro, tuvo wabuho. Kaya yung succeeding na works ng creation on the first 3 days, yung unang 3 araw, binigyan ng Panginoon ng form. Anyo. Yung walang form or formless. Formless, walang anyo. Ang unang ginawa yung anyo. 3 araw yan. Anyo ang unang ginawa. The succeeding 3 days, yung nasa loob ng mga anyo na ginawa ng Panginoon. Kaya, ang kalagayan sa mundo sa panahon ng 1,000 taon o tinatawag na millennium is formless and void. Bakit nagiging formless and void? Kung pag-aralan natin yung nasa aklat din ng Revelation, chapter 16. Chapter 16. Yung 7 salot. Ang pang-7 salot doon, yung earthquake na Napakalakas? napakalakas. Okay, At basahin yun, po natin. Apokalipsis, Kapitulo 16, versikulo 18, hanggang patuloy. Ang sabi dito ay ganito, at nagkaroon ng mga kidlat
at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. 20. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Yung tumakas ang bawat pulo, yun tinatawag natin sa Biblia na exaggeration. Exaggeration. Pero may katotohanan yan. Exaggeration, ibig sabihin, ang ipinahawatid yan na napakatindi ang earthquake na yon. Kasi pag nag-earthquake na napakatindi, hindi na tatakbo yung pulo, mag-collapse na yun kaagad. Yeah. Hindi ba? So, pero ang exaggeration yon na napakatindi ang lakas. So, hindi siguro mabilang ang intensity sa earthquake na yon. Talagang giba. Giba. Hindi lang earthquake. Mayroon pang yung hailstorm. Yung may galing pa sa itaas na sabi nila 50 kilos na na form of ice. Ayon sa physics, yung object pala na pag nahulog galing sa itaas, i-multiply mo yan ang weight yan, ang bigat yan, kung ano kataas yung nahulugan niya. Ibig sabihin, halimbawa, mayroon akong 25 centavo na coin. Ihulog ko yan sa 110 stories na building. Doon ka sa pinaka-ground floor. Nahulugan ka, collapse ka. Oh, ang lakas talaga. Kasi yung sa impact. Na-imagine yung 50 kilos, nahulog mula sa atmosphere sa kalangitan. Palagay lang natin ang altitude, mga 30,000 feet. Ano yan kabigat pag dumating doon sa lupa? Walang structure, walang forma, walang anyong lupa na hindi magiba Talagang sa panahon wasak. na yun. Wasak Kaya ang mundo. ang earth babalik doon sa kalagayan na tuvo wa buho. Formless and void. Kaya yun ang ibig sabihin ng abusos. Yung sa Greek doon na abyss. Hindi yan na may butas. Na ang ibig sabihin ng whole earth na magiging formless and void. So ito po ang mga pangyayari pala sa tinatawag na pasimula, Pasimula. ng millennium o sa pasimula ng 1,000 taon. Ngayon, akin pong itutuloy ang basa. Ang sabi dito sa 24, at nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So ang nangyari doon, ang mga nabuhay muli na mga righteous, naghari sila kasama ng ating Panginoong Hesus. May tanong dyan, Pastor. Yeah. Saan ba sila maghari? Dito sa mundo o doon sa langit? Mayroong naniniwala na maghari sila dito sa mundo, hindi pupunta sa langit. Okay? Pero sa inilarawan natin kanina, ano ba ang harian dito sa mundo na giba ang mundo eh? Giba ang mundo. By that time. By that time, walang tao sa mundo. Kasi malinaw man yung sinasabi doon sa unang Tesalonica 4, versikulo 16 hanggang 16, dalhin sila sa itaas. Yung mga banal, Yung ay mga banal, dadalhin sa dalhin langit. sila sa itaas. Punta ka doon sa Mateo, sabi niya, mayroon kayong reward doon sa kalangitan. For great is your reward in heaven. So, mayroong mga pag-aaral, kasi marami kasing mga nag-aaral, mga scholars, tinitingnan nila, dito yan sa, yung millennium, dito yan sa
earth, sa ibabaw ng earth. So dito yan maghari. Mhm. So kaya sabi nila dito. Pero ayon sa Biblia, itong mga trono dito na itinayo, hindi dito kasi formless eh. Mhm. Doon ito sa kalangitan. Yung paghari doon, para bang figuratively nagsasabi doon na you will be living like kings. Pero hindi ibig sabihin na hari ka na mayroon kang kaharian. Mhm. Di ba? Mhm. Iba kasi yung hari ngayon. Ang hari ngayon may kaharian talaga. Pero doon, paghahari doon, para ba yung you are living like a king. Mhm. At mayroon kang luklukan kasi mayroon kang kapangyarihan. Kasi doon sa 1,000 years, yung millennium na yon, ang mga naliligtas, yung mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan or immortality, sila po'y magiging kalahok sa tinatawag natin na millennial Mhm. o yung bahagi ng paghahatol, judgment. Tinatawag na millennial judgment, millennial phase of the judgment. So ito po yung binabanggit dito na at nakakita ko ng mga luklukan na banggit na Oo. ninyo at may mga nagsisuluklok sa mga ito at Oo. sila pinagkalooban ng paghatol. Paghatol. Pero ang paghatol dito, ang nature sa paghatol na ito, hindi na nila pag-usapan kung halimbawa si Pastor Corneos, ano ba ang hatol para sa kanya? Mhm. Dahil yung paghatol para matiyak kung tayo ba'y kasama doon sa makatanggap ng pagbabago ng katawan. At kung namatay man, mabubuhay muli sa Maguli. pagdating sa ating Panginoong Isos. Sa madaling sabi, yung makakasama ng Yung Panginoong makasama, Isus. ang judgment nila natapos na before pa bumalik ang ating Panginoong Isos. Tinatawag yan na free advent judgment. Yung judgment prior to the advent of Jesus So yung Christ. paghuhukom bago dumating ang Dumating Panginoong ang ating Isus. Panginoong Isos. Ang iba doon na terminolohiya, tinatawag nilang investigative judgment. Pero ang angkop doon na terminology is free advent judgment. Yung paghatol bago darating ang ating Panginoong Isos. Pero ang nature is investigative. Pero ang angkop na term is free advent judgment. Pre-Advent judgment. Kaya pagbalik ng ating Panginoong Isos, sinabi na dala na niya ang ating reward. Bakit? Tapos na ang paghatol. So anong nature itong paghatol during the So millennium? ano nga po itong paghatol nito during the millennium? More on confirmatory at saka to satisfy our lack of information and curiosity. Mhm. For confirmatory purposes? Sa atin na mga naligtas. Ano po, could you please elaborate more Kasi ito ang nangyari. Kung tingnan ho natin yung Matthew Kapitulo 25, Aha. mayroong dalawang grupo doon na nadatnan sa pagparito ng ating Panginoong Isus. At inilarawan doon ng yung nasa kaliwa, kambing, Aha. ang nasa kanan, Tupa. tupa. Okay. Ang nasa kanan, sinabihan, hali kayo, tuloy kayo. Iibigay ko sa inyo yung kaharian na inihanda sa inyo mula pa sa, hindi pa, before the foundation of the earth. So sila mga maliligtas. Sila maliligtas. Bakit? Ano bang kadahilanan? Sabi ng ating Panginoong Hesus, kasi ako'y nagugutom, binigyan ninyo ako ng Pagkain. Pagkain. Tinapay, okay. Ako'y hubad, Aha. dinamitan niyo ako. Nasa bilangguan. Nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako. Okay. Ano, alam mo yung mga naliligtas, nagtataka sila, nagtatanong sila, kailan yun nangyari? Sino ba ang nakatanggap na sa mga ministeryo na ginawa namin na ganyan? Sabi ng ating Panginoong Hesus, dahil ginawa ninyo yan sa pinaka-less. Yung ano pa yun sa Pinakamaliit. Pinakamaliit sa aking mga tagasunod, kapatid, ginawa din nyo sa akin. Na ngayon, yung mga naliligtas doon, para bang nasurpresa sila, bakit andito ako? At doon makita mo. May isang bagay din may isa din na surpresa doon. Dito pa tayo sa mundo, nakita natin yung mga tao na para bang yung kanilang buhay
talagang may kaugnayan sa Panginoon. Banal na banal. Banal na banal. Isang sorpresa, pagdating doon sa langit, wala sila. Wala sila. So magtanong ka, bakit hindi yun naligtas? At ipakita ng ating Panginoong Hesus doon ang record. Ang Panginoong Hesus hindi na kailangan ng record kasi omniscient siya eh. Pero tayo kailangan natin. Kaya pagkatapos natin na nakita yon, we will confirm na the judgment of God is just. Makatarungan. So that is for our sake. Hindi yan para sa Panginoon. Para ipakita ang kanyang paghatol ay talagang matuwid. Matuwid. Kaya we will shout, just you are, O God. Matuwid ang Diyos. Matuwid. Kaya ganun yun ang pangyari. Kailangan yun. Kasi hindi tayo omniscient eh. Yung mga hindi nagkasala na mga planeta sa nangyari ngayon sa sanlibutan, tinitingnan na nila. Kaya alam na nila. Pero tayo, Hindi na natin mismo alam. ang naka-experiensya, hindi naman tayo nakakita sa bigger picture. Yeah. Kaya kailangan doon yung yung millennial Yung phase of the judgment. Siguro may isa pang purpose yan na within 1,000 years, siguro unti-unti tayo na mawala yung mga physical defects na nasa ating mga pangangatawan. Kasi pagpasok ng kasalanan, nagkaroon tayo ng mga physical deformities. Pagka-resurrect natin, pagkabuhay muli, hindi naman tayo magbabago kaagad ang anyo. Kasi pag magbago kang anyo, pag tulad nito, na ganito ang anyo ko, pag resurrect ko, kasi pagkakaalam ko, mga siguro, baka hindi ko na maabutan na buhay yung pagbalik ng Panginoon. Okay, pag na-resurrect ako, nabago yung mukha ko. Hindi na ako makilala sa iba. Hindi ba? Kaya, ganito pa rin ang mukha natin. Ganito pa rin. Kaya doon yan, siguro unti-unti yan doon na maibago, maibalik tayo doon sa original na anyo. Kung saan linikha tayo ng Panginoon. akin pong itutuloy ang pagbasa dito. Ang sabi dito sa talatang 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap o naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So, mayroong mga patay na hindi pa mabubuhay. Mabubuhay lang sila after sa 1,000 years sa millennium. Kasi ang sabi dito, dagdagan natin ng kunti yung background, baka sabihin ng mga tao, ng ating manunood, ating tagapakinig, sabihin nila, may ano ba? May katibayan ba? May suporta ba sa inyong pag-expound sa Kapitulo 20 ng Revelation? Okay? Ito ang nangyayari dito. Totoo ba talaga na may patay lahat ang mga tao na yung mga wicked? O kung tingnan ho natin yung Jeremias, Propeta Jeremias, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 25. 4. Okay, Jeremias, Kapitulo 4. At ang ating bersikulo, Pastor? 23 hanggang 25. Okay, aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. 24, aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayog. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Okay, so walang tao. Bakit walang tao? Patay lahat eh. Patay lahat. Tapos, walang walang form. Walang anyo. Walang anyo. Yun ang sinabi niyo kanina. Yun sinabi natin kanina. Ngayon, after 1,000 years, mabuhay sila muli. So, yun ang mangyayari after sa millennium. Sino ang mabuhay? Yung hindi nabuhay sa unang resurrection. Yung unang pagkabuhay muli. Yung pagkabuhay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Okay, babasahin ko po ang talatang sa ganito ang pagkabanggit. Mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi
sila'y magiging mga serdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Binalik naman yung pag-emphasize sa yung paghahari. O paghahari. Doon ng mga na-mention banal. na yung may luklukan. Mhm. At hindi lang paghahari pala, para ding magiging priest sila sa sedote. Pero wala naman doong sanktuaryo. Aha. Okay? Kaya iba yon ang ibig sabihin doon. Hindi talaga magiging saserdote kagaya ni Aaron o kagaya ng ano. Kasi sa Hebrew nga, mayroon na lang isang saserdote ang ating Panginoong Hesus. Kundi quality of life yon. Quality Kasi yung of life. kasi yung saserdote sinisit aside yan for a holy purpose. So yun ang ganun ibig sabihin ng pagkabanggit ng Oh, saserdote. Hindi talaga yung ano, literal na magiging saserdote. Quality Ngayon, of life. bakit ba sabi nila, bakit ba kayo pa you are jumping from one kind of interpretation to another? Yun sinasabi niyong quality of life. Aha. Okay? Dito sa yung 1,000 years sinasabi ninyong literal. Kasi yung 1,000 years, hindi mo masabi yung figurative. Kasi kung figurative yan, ano ang ini-point out yan? Wala na. Kaya, pasok pa rin sa prinsipyo na literal, he will accept as literal unless it is proven symbolical. Kaya yung pagiging saserdote, wala nang sanktuaryo. So, saan ka pa magiging saserdote? So, ganun yon. Ngayon, akin pong itutuloy ang pagbasa ng Kapitulo 20. Ang sabi, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Kakalagan sa bilangguan. Bakit nakalagan? Dahil bumalik na ang sirkumstansya, mayroon na siyang tao na puntahan. Kasi na-resurrect na eh. Kaya, nakalaga na siya. Kaugnay ito nung sabi, at ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kasi yung mga patay na hindi nabubuhay, sa pagsimula ng 1,000 years, mabubuhay na after sa 1,000 Ano years. po naman ang mangyayari sa panahong yun doon sa mga banal? Ang mga banal, doon sila sa kalangitan, yung banal na siyudad ng Panginoon. Doon sila. Wala sila dito sa lupa. Yung na-resurrect yan after 1,000 years, dito yan sa lupa. So, dito yan sa lupa. Okay, may binabanggit po dito sa aklat din ng Apokalipsis 21 at narito 21, 1 at 2 at nakita ko ang isang bagong langit o ang tatangit pala dito yung 21, 2 at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahang nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So, yun ang isang pangyayari doon na yung mga banal nandoon sa langit. Doon pala sila nakatira sa banal na bayan. Yung bagong Jerusalem. Nanaog. So, galing sa itaas. Okay? So, klarong-klaro na yung mga banal doon naghari sa itaas. Kasi nanaog eh. Okay. Saan papunta? Papunta dito sa lupa. Anong nangyari sa lupa sa panahon na yon? Yung mga hindi banal, nabuhay na. Kaya ang nangyari, yung nabuhay na, pupuntahan ni Satanas. Sasabihan niya, yung mga nakatira sa siyudad na yan, sila ho ay mga agaw. Sa atin ang tirahan na yon. Kaya pupuntahan nila yung pupuntahan nila yung siyudad. Kasi yung siyudad, ayon doon sa Sicaraya chapter 14, pagparito ng siyudad, panaog ng siyudad, kasi nanaog yung pagbaba ng siyudad yon, kasi bababa yon. Okay. Pero unang bababa yon ang ating Panginoong Hesus. At siya po'y aapak sa porsyon dito sa lupa, at yung maapakan niya ay magiging banal at mahati sa 3 piraso. Sicaraya chapter 14 o Zacarias 14. Doon yan ilalagay ang bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem. Doon yan ilalagay. So mangyari, kasi para bang valley, yung nalagyan doon, mayroong mga matataas na ground dito sa paligid. So doon pupunta yung mga hindi banal na hindi nabuhay
sa panimula ng 1,000 years, after 1,000 years, mabuhay na sila muli, sila po ay uudyukan ni Satanas na aagawin natin yon. So mayroong last array of battle. Parang makidigma sila doon sa mga tao na nakatira doon sa loob ng bayan ng Diyos, ang bagong Jerusalem. So ito po yung inyong binabanggit nyo. Parang ito yung paglarawan ng binabanggit dito nga sa 20, Kapitulo 20, versikulo 8 at 9. Ang sabi, at lalabas, aking tinignan muli ang 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog, Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Dami ah. Napakarami. Napakarami. Ibig sabihin, Pastor, ito yung bilang ng hindi maliligtas. Hindi maliligtas. Marami. Marami. Gaya ng buhangin sa dagat. Kaya successful ang diablo sa kaniyang sa kanyang pagtukso. Kasi dami ang hindi nahanda at hindi maliligtas. Anong gawin niya diyan? Ang sabi dito ay lalabas, dadayain ang mga bansa sa 4 na sulok ng lupa at kanyang titipunin upang sila'y makipagbaka at ang bilang nila'y singdami ng buha. Ano kaya nilang palibutan? Kaya nila yung I could just imagine, ang bilang nila ay gaya kasi ng buhangin sa dagat. At ang sabi dito sa 9, at nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa. Ito na nga, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumadaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Yun ang pinakamatindi doon. So yung dagat-dagatang apoy pala, mangyari yon, magaganap yon after sa 1,000 years. So sa madaling sabi, yung sinasabing impyerno, wala pa ngayon, yung dagat-dagatang apoy. Wala. Ang apoy ngayon na nag-exist, yung nasa kusina pa natin. Saka yung mga iba pang mga Ibang mga apoy. O yung dagat-dagatan, wala pa dyan sa after 1,000 years. So, pagkaraan pa ng millennium ang tinatawag na dagat-dagatang apoy. Sino ang mapunta sa dagat-dagatang apoy? Okay. Yung yung mga tao doon na napakarami at saka ang diablo. Kung balikan natin doon sa Mateo 25, actually yung dagat-dagatang apoy inihanda lang sa diablo at saka sa kaniyang mga anghel. Hindi kasali ang tao. Pero ang binanggit dito sa Revelation, mayroong napakarami na magiging kasali doon. Na kasi nang balak na nila, tinangka na nila na agawin yung kampamento ng mga banal. Uulan yung apoy. Magiging dagat-dagatang apoy. Tapos, sila ay pahirapan araw at saka gabi. Magpakailanman. Doon tayo, gusto kong ipaliwanag doon na yung magpakailanman doon, hindi ibig sabihin na walang katapusan. Walang katapusan, walang tigil. Na walang tigil. Yung duration na yon, matatapos yon hanggang nakukonsume na sa apoy ang lahat na mga wicked at saka yung diablo. Ibig sabihin, yung apoy na yon na walang katapusan, matapos din, mawala din, unquenchable fire yun matatapos din pag wala nang susunugin. Wala nang susunugin. Kaya yung forever and ever dyan, hindi yan absolute kagaya ng interpretation ng iba na walang katapusan. Tuloy-tuloy kaya na. Tuloy-tuloy. Kaya mag-ano ka doon, lalangoy ka doon sa dagat-dagatang apoy na walang katapusan. Kagaya minsan ng mga pinapakita sa mga panoorin, ng mga larawan na naglalangoy yan sa apoy. Ang punishment, magpakailanman. Ang resulta sa punishment, walang katapusan forever. Kasi hindi na sila ma-resurrect Pero ang pag-punish, yung action na punishment, hindi forever. Sa Gregorian,
tinatawag na stone ayunas, forever and ever. Pero ang paggagamit yung salita na forever and ever, tulad ng nasunog ang Sodoma at saka Gomorrah. Ang fire doon na nakasunog sa Sodoma at Gomorrah forever and ever. Pero ngayon, wala nang apoy sa Sodoma at saka Gomorrah. Kasi wala na ang Sodoma at saka Gomorrah. So, yung apoy na yon, mag-exist lang yon habang mayroon pang fuel. Habang may nasusunog. Pag wala na rin yon. Alam niyo, Kaya- Pastor, kumbaga, halimbawa sa apoy, naobserbahan ko sa apoy, may mga bagay na ang sabi sa amin, matuto, madaling maging abo. Ang papel, Oo. madaling masunog, madaling maging abo. Pero ang mga kahoy at iba pang matitigas na kahoy, matatagal. Oo. Anong kaya yun? Pwedeng sabihin natin na mas malaki ang kasalanan, matagal bago maging matuto o maging abo. Hindi, aywan ko kung pwede nating sabihin na ganon. Pero yung pagsunog ng isang tao, may katagalan din pala. Nakakita na ako sa cremation, mahigit 2 oras. Almost 3 hours. So matagal yun. Tingnan mo yung dagat-dagatang apoy. So matagal. Siguro kung talagang malaki ang katawan mo, tapos marami yung mga buto mo, kasi yung sinunog na bangkay, yung katawan ng tao, yung cadaver, sinunog, 3 hours, wala na yung laman, hindi mo na makita yung laman. Pero ang buto andoon pa, hindi pa na-assist ang buto. Pero itong sinabi dito sa pagsunog na mangyayari, magiging abo talaga. Kasi binanggit yung pastor kanina na ang apoy ay magpapatuloy habang may nasusunog. Oo. Ano yung iniisip ko dyan? Hindi kaya ito yung tinatawag na katarungan ng Diyos? Di ba dito sa lupa, pagka ang isang tao ay kriminal, kaya nga doon sa tinatawag na mga yung tinatawag na hablahan at saka yung tinatawag na mga yung sa mga korte ay kanilang inuuri. Ano ba 'yan? Yan ba ay homicide? Yan ba ay murder? Kasi mas mabigat ang kasalanan, mas matagal sa bilangguan. Ay aking iniisip din na hindi kaya yung bahagi nito yung talagang yung tinatawag na katarungan ng Diyos. Yung mga tao talagang mabibigat ang kasalanan, abay matagal ang paghihirap sa apoy. At aking iniisip na, siguro sa pagkakataong yun, ang talagang kahuli-huli at pinakamatigas bago maging abo, baka si Satanas. Siguro, baka siya ang pinakamatagal doon na masusunog doon. Kasi ang iniisip ko ito kasi, Pastor, this is not biblical, pero iniisip ko yung tinatawag na katarungan ng Diyos. Kasi kung sila ay at the same time, pare-pareho ang tagal ng ipaghihirap sa apoy, 2 oras, sabi mo 3 oras. Then saan pupunta yung, anyway, pare-pareho din naman ang haba, mas malaki at mas mabigat ang kasalanan, pareho din. Okay? Pareho din ang kanyang yung kanyang magiging abo siya. Okay? Pareho din eh. Pero gaya nga na nabanggit ko kanina, siguro madaling maging abo ang papel kaysa kahoy. Siguro, pero ang malaki kasing puwersa dito sa argumento pinakita ni John, kasi tunggalian ito eh. Dito ang kordero. Okay. Dito ang kaaway ng kordero. Dito ang mga kakampi ng kordero. Dito din ang mga kakampi ng kaaway ng kordero. Ang binanggit lang dito ni Juan, dito ang puwersa, kung tingnan mo yung totality sa argument, the Lamb is victorious, and then the followers of the Lamb, yung sumusunod ng kordero, sila ay mabubuhay forever and ever. Dito sa kabilang dako, dito sa katunggali, sila ay maanihilit, mamamatay siya. Lilipunin sila at magiging abo sila. Susunugin Susunugin hanggang sila. maging abo. So talagang ang emphasis is victory. At saka ang emphasis sa defeat dito, na hindi lang mamamatay, magiging abo. Gaano katagal magiging abo, hindi na masyadong inilaborate. Hindi na kasi nang elaborate. Alam mo, sa akin lang imahinasyon yun. Kasi sabi ko nga sa aking sarili, kung dito sa lupa, as much as possible, pag ang pag-uusapan ay yung paghuhukom at yung paghatol,
talagang may degree. may degree. Oo. Because hinahalap natin ang katarungan. Pero alam naman natin, kung ang katarungan ng pag-uusapan, ibibigay ng Diyos sa bawat tao ang kanyang kagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Pero Kaya, hindi yan imposible na gano'n. hindi imposible yan, Hindi aking iniisip. imposible na gano'n. Minabanggit pa nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan na, di ba, ang sabi, ngangat-ngatin nila ang kanilang mga dila. Oo, ngangat-ngatin. Ngangat-ngatin. Saka yung there is nothing of them. Nothing of it. Kaya, pagngangalit ng mga ngipin, Oo. ipararanas talaga ng Panginoon Matindi talaga yung ang suffering. paghihirap sa kanila. Kasi nabanggit ko yun na yun ang resulta dahil sa rejection nila sa ating Panginoon. sa ating Jesus. Panginoon. Kasi doon sa cross, nadayag doon yung offer ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. At the same time, warning. Kung hindi nyo tatanggapin, patay talaga kayo. Na dito sa Revelation, ipinahayag paano mamamatay. Yung ikalawang kamatayan. Paano mamamatay. So, sa atin pong pagbubuod sa ating pinag-aralan ngayon, na ano ang binanggit, ano ang itinuturo ng Biblia pagkaraang dumating at sa pagbabalik nga ng ating Panginoon? Ano ang mga sumunod na pangyayari at susunod na pangyayari sang-ayon sa banal na kasulatan? Atin pong nalaman na mayroong tinatawag na millennium, 1,000 taon. Na sa pagkakataong yun, ang mga banal ay naandoon sa langit. At ang pagkakataon din yun, ang lahat ng mga makasalanan naman ay narito sa balat ng lupa at sila ay patay. Si Satanas ay ang sabi na tanikalaan sapagkat sa pagkakataong yun ay wala siyang madadaya, wala siyang matutokso. Samantala ang mga banal naandun sa langit 1,000 taon at kanilang titingnan. Sila'y magiging sabihin nating saserdote at makakasama ng Diyos sa paghatol, hindi upang tingnan kung sino ang mga naligtas. Kanilamang patutunayan, kanilang masasaksihan na ang Diyos ay tapat at isang matuwid na hukom sa lahat ng kanyang paghatol. At pagkaraan ng 1,000 taon, bababa ang bagong langit o bababa ang bagong Jerusalem, at gayon din, bubuhaying maguli ang tinatawag ng mga makasalanan, yun ang tinatawag na second resurrection, subalit sa pagkakataong yun, pangungunahan na naman sila ni Satanas sa isang pakikipagbaka, subalit sila hindi magtatagumpay. Atin pong nakita na sa pagkakataong yun, doon sa tinatawag na katapusan ng 1,000 taon, 2 uri lamang ng tao. Yung mga nasa panig ng ating Panginoong Hesus, at sila'y handang magmanapang patuloy ng walang hanggang buhay. Maghaharing kasama niya at sila'y mabubuhay magpakailan-kailanman. Sa kabilang bahagi ay naando naman si Satanas at lahat ng kanyang natukso at lahat ng hindi naligtas. Sila'y nalalaan sa kaparusahan, sila'y susunugin at sila'y pahihirapan araw at gabi. Hanggang sa sila ay maging abo. Minamahal ng mga kaibigan, ito ang mga binabanggit ng Biblia na mangyayari sa hinaharap. Nais ko kayong itanong, o nais kong tanungin ang bawat isa sa inyo, saan ninyo nais na makabilang? Sa pagkakataong yun, sa 1,000 taon, pagkatapos ng 1,000 taon, doon sa mga banal na kasama ng ating Panginoong Hesus at maghaharing kasama niya magpakailan-kailanman, o dito sa panig ni Satanas at pagkatapos ay susunugin at parurusahan. Minamahal ko po naming mga kaibigan at mga taga-subaybay, kung saan kayo at ako mapapabilang, yun po ay hindi saswertihan. Yun po ay kinakailangang ating pagpasyahan. Kung nais po nating tayo'y makabilang doon sa mga banal na makakasama ng ating Panginoong Hesus, ngayon po ang panahon upang tayo ay magpasya. Sana po ating ibigay ang ating puso, isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesus. Nais ko po kayong idalangin sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo pong mga katotohanan at liwanag na ngayon ay inyong ipinahayag sa aming lahat mula sa inyong banal na kasulatan.
Amang banal, naging maliwanag sa amin na pagkaraan ng 1,000 taon, babalik ang inyong kaharian dito sa lupa kasama ng aming Panginoong Hesus ang lahat ng inyong mga banal at Panginoon ang amin pong kahilingan, ang amin pong kapasiyahan, nais naming mapabilang doon sa grupo ng mga taong paghaharian ng aming Panginoong Hesus at magmamana na patuloy ng inyong kaharian. Marami pong salamat na kami inyong patuloy na inyong tutulungan at pagpapalain alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor, ang inyo pong pamamaalam sa ating mga taga-subaybay. Amin pong mga minamahal na manunood, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa susunod nating talakayan. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pakikisama sa amin. Ang inyong pong lingkod, Pastor Julio Amurao, at marami pong salamat na kayo aming muling maanyahan sa aming patuloy na pagtalakay dito po sa ating programa, Let God Be God. Ang kapayapaan nawa ng Diyos ang inyong maranasan.